Confirm sorry natin po. ulit yung air Sige. assets. Sir, sorry po, nag-ano lang ho tayo, puputol-putol. Gulfstream 350 po, nasaan sa Singapore, sir? Ayon po sa flight plan na pinail nila, nung umalis ay yung Gulfstream 350 nasa Seletar, Singapore, yung Ano po, siya ang Director General ng Civil Aviation Authority of the Philippines, o CAAP. Magandang umaga po, General. magandang umaga po, Sir Ted, magandang umaga po, Ma'am Serena. Maraming salamat po sa inyong panyaya. Bumabati po ako sa ating mga tagapakinig. Ay, salamat po at mabuhay po, General. General, yung po munang report po na nakalabas na po ng bansa ang ilang air assets ni dating Congressman Zaldico. Kumpirmado ho ba ito? Totoo po yan, meron ng 3 air asset na nakalabas, 2 helicopter at yung isang fixed wing, yung tinatawag nating Gulfstream G350. Yung nauna pong nakalabas ay nung August 20 yung isang helicopter at nung August 16 yung Gulfstream 350. August pa po ito. At yung pangatlong aeroplano naman, yung helicopter na isa pa ay 11 September. Oh, go ahead, sir. Yung dalawang helicopter ay yung Agosta 1398 nga na sinabi kanina ay tumungo sa Kota Kinabalu. Yung Gulfstream 350 naman ay tumungo sa Singapore. So yung pong nakabiyahe ng Singapore, ito pong jet na Gulfstream, habang yung helicopters po dito po lamang sa Malaysia. Tama po yun, sir. Opo, okay. Sige po. So, sir, sa kabuuan ho ba muna, ilan ho ba ang air assets na iniuugnay kay former Congressman Zaldico? Ang total po ay 10. Merong 4 na nakapangalan sa Mitsubishi Aviation and Development Corporation at merong 2 na nakapangalan naman sa subsidiary ng Mitsubishi Aviation, itong Mitsubishi Resort and Hotel Management Corporation. At meron pang 4 na nakapangalan naman sa Hightone Construction and Development Corporation na kasama rin sa incorporator si former Congressman Zaldico. Okay, opo. So, sir, dito po sa lumalabas po 10 lahat, ano po? Tama po, yan Opo. po yung nasa aming record Opo. sa CAAC. Opo. Sa 10 pong ito, ang kumpirmadong nakalabas na po ng Pilipinas ay yung pong Gulfstream jet na nasa Singapore ngayon as we speak, at yung pong 3 helicopter. 2 po, 2 helicopter. 2 lang na helicopter. Okay. Opo. Nasa saan po yung iba na mga air assets po, General? Ito pong iba ay nasa iba't ibang hangar dito sa Pilipinas. Nasa record po namin ay nasa Bicol hangar ng Mitsubishi at meron din po kami, as far as our record is concerned, ay meron pang naririto sa Mitsubishi hangar sa NAIA. Okay, opo. So, ito pong Gulfstream na ito sa Malaysia, saan po sa Malaysia mismo ito? Sa inyo pong informasyon na nakalap, at paano po ang inyong pagsiguro na iyon ay hindi po maibebenta o maipupuslit palabas ng Singapore para maitago? Ito pong Gulfstream ay nasa Nasaan po, sir? Medyo ay nasa saan po? Seletar, Singapore po. Mhm. Yung 2 po ay nasa Kota Kinabalu. Sandali po. Medyo tayo po nagchachapi lamang, General. I beg for your indulgence. Ano po? Nasaan? Bali itong 3 asset na nakalabas na nasa ibang bansa ng mga boss. Ito yung 2 helicopter at isang jet. Yung isang jet ay papuntang Singapore. Ayan, yung 2 helicopter naman ay nakalabas din papuntang Malaysia, sa Kinabalu, Malaysia. Actually, 10 pala yung air asset ni Zaldico. Grabe, ang yaman mga boss. Biruin mo, 10 yung air asset. Air asset pa lang yung mga boss, 10 na. Grabe. Grabe talaga yung nakorap na pera dito. Yan, tuloy natin mga boss.
Po sa Singapore yung Gulfstream, sir? Yung Gulfstream po ay nasa Singapore. Dali. Yung dalawang Agusta 139 ay parehong nasa Kota Kinabalu. Opo, sandali po lamang, General, nagpuputol-putol lang po tayo. Sana po, pagpasensyahan niyo po kami. Ayusin lang po namin po yung linya. Opo, para po maayos po ang ating ugnayan. Oo. Okay na ba ang ating linya? Kasi nga, cellphone po ang ating ginagamit. And as we all know, we are in the republic called the Philippines. And the cellphone and the cellular service is always at par. Habang inaantay natin siya, ano ba yun? Nandyan ulit. Ito. Okay. Confirm sorry natin po. ulit yung air Okay, assets. sige. Sir, sorry po, nag-ano lang ho tayo, puputol-putol. Gulfstream 350 po, nasaan sa Singapore, sir? Ayon po sa flight plan na pinail nila, nung umalis ay yung Gulfstream 350 nasa Seletar, Singapore. Yung dalawang Agusta 1398 ay nasa Kota Kinabalu, Malaysia. Opo. Ito pong Gulfstream na jet ngayon, nakarehistro pa rin po under the Philippines Aviation. So, ano po ang ating pananggalang na hindi ito maipupuslit kaya? Ito, talaga ho bang ito po'y naka-freeze na per AMLAC order? As far as our record is concerned, we are monitoring itong mga movement ng mga aeroplanong ito, pero hindi po kami sure kung meron ng freeze order ang AMLA. Wala pa po kaming natatanggap na freeze order dito sa CAAP. So magmula ho nang lumabas yung balita na request nila Secretary Vince, wala pang confirmation. Kapag ho ba meron ng freeze order officially ang AMLAC, dapat may kopya na po kayo, ano po? Tama po yun. Sa ngayon po, ang natanggap namin na mga sulat galing sa AMLA ay mag-submit ng mga documentations at records ng eroplanong ito. Ganon din po ang Ombudsman, ang NBI, ang DPWH ay binigyan na po namin ng mga karampatang documentation ng mga eroplanong mga nasabi po. Okay. So ano lang ho ang puder ng CAAP dito? Hanggang saan lang po ang inyong kapangyarihan sa usapin po ng pagsiguro, kung kakayanin po ninyo masiguro, no, na hindi makalabas pa ng Singapore, makaalis pa ng Singapore itong jet na ito at eventually maibenta, ma-dispose? Ang CAAP po, ang regulatory body ng mga eroplanong nakarehistro dito sa Pilipinas. So habang nasa atin po ang registration ay Alam mo mga boss, simple lang naman yun kung talagang seryoso sila sa paghuli sa mga magnanakaw sa gobyerno. Simple lang yun. Unang-una, kung nakalabas na sila sa ibang bansa, i-cancel nila yung passport nila. So ngayon pag kinansilan mga boss, magkakaroon ng problema yan. So papasukan ngayon yan ng Interpol. No? Interpol ang tatrabaho dyan. Seryoso sila. Kasi pangalawa, ito nga yung mga assets, yung mga liabilities and assets o sa mga bank, sa mga account bank, madali lang naman yun. I-freeze lang yan. Pag naka-freeze na yan, hindi yan magagalaw. Kung uulitin ko, kung seryoso sila sa pagpapanagot doon sa mga magnanakaw sa gobyerno, paano kung hindi? Wala rin mga boss. Kasi kung sa mga ordinaryong mamamayan nga pagka nagkaroon ng kaso, ang bilis makulong. Samantala yung mga nagnanakaw sa gobyerno ng napakalaki-laki mga pera, wala. Hanggang ngayon, ang daming exemption, daming dahilan. Biro mo yan mga boss. Only in the Philippines mga boss. Sa mga may mga opinion dyan, comment na lang yan sa baba, at sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, please subscribe mga boss, and paka-like and share na rin sa ating video. Thank you so much, hanggang sa muli mga boss.